Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot, guys. Meron po tayo ngayong pick a card kung ano ang mga love messages para sa inyo. Meron tayong set A, B, and C. So, just kung ano yung kung saan kayo nadodrawn. Ba, you just have to take a deep breath, tapos close your eyes, pag open mo, kung ano yung nafe-feel mo na mensahe para sa'yo. Kung ano siya nang piliin mo. Okay? Set A, B, or C. Okay? Again, take what resonates lang po since this is general. No? Pero since pick a card to, mas maano dito, yung mas malakas yung energy dito kung saan kayong set na dodraw. Ano ang love message para sa inyo. Okay? Start na po tayo sa set A. Tatabi ko mula yung set C and set B. Dito tayo sa set A. Love message para sa mga pumili ng set A. Knight of Swords, Chariot, and Sun. Napaka-positive ng energy nito kasi ibig sabihin nito, Knight of Swords, someone is thinking of you, yung person mo siguro, iniisip ka at gusto niyang puntahan ka at ipahayag na kung ano man yung nasa isipan niya. No? Parang meron na ditong clarity. Yung dito yung, the Chariot naman dito means, kung ano man yung mga naging problema sa relationship ninyo with your person, malalagpasan nyo yan. And yung Sun dito, ibig sabihin, very positive ng energy. Magkakaroon kayo ng kaliwanagan at magiging maayos ang inyong relationship. Kaya kung dito, merong sabihin natin nagkahiwalay or no contact, magkakaroon kayo ulit ng contact, maayos nyo kung anong problema ninyo at magkakaroon ng panibagong simula para sa inyo. Okay? Love message, overthinking. Playing negative scenarios in your head is creating issues which weren't there at first. So, siguro kaya kayo nagkaroon ng problema because of overthinking. Iwas-iwasan yung mga overthinking na yan. No? Kapag may pumapasok na sa mga isipan ninyo na kung ano-anong mga pagdududa dun sa person ninyo, tanggalin nyo yon. Kung mara hindi lang makakontak sa inyo or hindi lang sinagot agad yung mga chat ninyo or yung tawag ninyo. So, stop overthinking, no? Yun kasi nakikreate ng mga bagay-bagay na hindi maganda, tapos hindi naman talaga na nangyayari, no? Nakikreate ng mga issues. So, stop overthinking. Clear your mental and physical clutter. You will feel so much better. Ito nga yun, oh. Linisin ninyo ang inyong isipan and physical din, 'di ba? Kaya mas maganda yung meditation. Stop overthinking. Okay, so ito yung mga mensahe para sa pumili ng set A. Next, para sa mga pumili ng set B, Three of Cups, Seven of Pentacles, Two of Cups. So, mas malalakas ang mga energy ng mga water sign dito. Three of Cups, Seven of Pentacles, and Two of Cups. Three of Cups dito, ibig sabihin, mag-enjoy ka with your friends. No, maaari kasing enjoying with your friends, meeting them, especially yung mga matagal mo nang hindi nakikita o nakakasalamuha. Tapos, makakaisip kayo, Seven of Pentacles, ng iba't ibang mga way on how to, sabihin natin, explore your life. Pwedeng mapag-usapan ninyo about love life, about study, about business, or whatever. Tapos dun kayo makikreate ng mga, sabihin natin, magta-try ng iba't ibang mga bagay, no, with your friends. Then, mamimit nyo, Two of Cups, mamimit ninyo someone, sabihin natin, magiging new person ninyo, na siya yung talaga masasabi mong you will feel so much love. Kasi parang mutual ang inyong feelings, ang inyong understanding, at siya maaari ang inyong maging soulmate. Okay? Message para sa inyo. They are the one. You have already met the romantic partner you seek.
Para sa pumili ng set B, maaring yung person ninyo na ngayon, which is yung lumabas dito, 2 of Cups, maaring siya na nga talaga ang the one. Someone is in need of your love, offer it to them. Maybe, para sa mga friends mo yan na nangangailangan ng love, meet them, talk to them, hug them, give, na sabihin natin, magbigay ng mga advice. And, kasi kapag ganyan ka-loving ka sa iyong mga friends, sa mga tao sa paligid mo, mas nangingibabaw yung love, yung care. Doon mo mas ma-attract talaga yung true love mo eh. At ibibigay talaga sa iyo ng universe yan, yung the one mo. Okay? Doon na po tayo sa pumili ng set C. Three of Wands, Ace of Swords, Magician. Three of Wands dito, ibig sabihin, you need to plan and explore. Huwag kang magpakabagot or sabihin natin, huwag kang mag-dwell dun sa mga negativity. Kung if you are heartbroken, nag-away kayo ng person mo or nagkalayo kayo, yan. No, mag-explore ka, mag-plan ka para sa sarili mo. Ace of Swords. No, yung magkakaroon ka ng panibagong idea on how to move forward with your life. No, kapag sabihin natin nagkaroon kayo ng problema ng person mo, nagkahiwalay kayo, will give you time to think para sa sarili mo habang nagmamanifest ka. Kung if you are manifesting for new love, new person, darating sa'yo yan. If you are manifesting for your person to be back to your life, ang gawin mo lang, mag-focus ka muna sa sarili mo habang nagmamanifest ka na bumalik yung person mo. Sabihin, everyday, palagi mo sinasabi sa sarili mo, babalik siya sa akin, mahal niya ako, magkakaayos kami. And while doing that is, buong araw, mag-focus ka sa sarili mo, sa mga trabaho mo, sa mga ginagawa mo. Okay, after manifestation and meditation, then focus to yourself. Kumbaga, parang pakawalan mo sa universe yung intention mo na if you are manifesting for your person na bumalik, or if you are manifesting for a new person, pakawalan mo sa universe yan after mo sabihin yan. At then, mag-focus ka na sa sarili mo. Open yourself to others. This is how you will create new friendships and attract a love relationship. Yan, katulad dito ng sinasabi ko, if you would like to have a new person, open yourself to others, no? Tapos yung wag kang tatanggi sa mga mga sabihin natin, mga new friends. Yan, for example, niyaya ka ng kaibigan mo na mag-joiners kayo, travel, ganyan, go. Kasi maaring ma-meet mo doon yung someone na magsisimula rin sa pagiging magkaibigan, and it will attract love relationship. If you are manifesting naman for your person na magbago na at bumalik sa'yo, open yourself, enjoy yourself, make some plans, diba? Mag-focus sa sarili, habang minamanifest mo na yung person mo ay nagbabago na at pagbalik niya sa'yo, ay parang panibago na, meron ng transformation sa kanya. Meron ng malaking magandang pagbabago sa kanya. Para sa pagbabalik niya sa'yo, it will attract a renewed love relationship. Okay? Stop ruminating over what you did or didn't do. Let it go. Ayan na nga. O parang tama na yung mga parang paulit-ulit na nasa isipan mo kung ano ba yung nagawa mo, hindi mo nagawang tama. Let it go. Tapos na yun. Importante, magsimula ka muli. Sa sarili mo, magsimula ka muli. Mag-focus ka. So that pinapataas mo yung vibrations mo and you become more attractive. Maari mo ma-attract yung person mo back to you, or maari mo ma-attract a new person para sa buhay mo. Kung ano yung minamanifest mo. Okay? So, yun lang po para sa ating pick a card for today. Again, maraming salamat po. Have a good day po and God bless.